Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Purihin ang ating Panginoong Diyos, ating tawagin ang ating mga kasama sa bahay para sama-sama tayo makinig. As in Hebrews 10:25 says, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead let us encourage one another since we see that the day of the Lord. Kaya prepare ourselves at alam nyo na mga kapatid, ako na naman na nandito. At alam nyo na, tayo makakapakinig na naman ng magandang awitin. Comfy original song given by the Amen? Mantala, tayo muna po'y manalan. Lord, thank you, Jesus. O dear Heavenly Father, we give you all the praises, all the glory and honor. Pagbibigay sa amin ng pagkakataon, dapat lagi ang magkatipon-tipon. Bagamat visual, parang malapit din. Parang face-to-face din. So Lord, guide us. Give us the understanding, the wisdom sa mga salitang aming maririnig sa gabing ito, Panginoon. At ito'y mag-sink deep in our heart, Father God. And
maging bahagi ng aming. Kaya nga po, Panginoon, wala po kami magagawa kung wala po kayo. Always guide us, your Holy Spirit. At itinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang magpapakanta, Father God. Give them your double portion of your anointing. Na kami ay makapasok sa iyong presensya as we sing your praises. At sa magbabahagi naman ng iyong salita, Lord, your double portion of your anointing. For we are nothing without you. Again, may your name be glorified tonight. Give you the highest praise, the highest thanksgiving. This all we pray. In Jesus' name, amen. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilimang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Kung maalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilimang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mo sagana. Oh God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you. Like a dry, worn out, and waterless land,
My soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself, and so I will praise you. I will give you thanks. As long as I live, I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied, oh God. You are my God. I will give you thanks. As long as I live, I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied, oh God. You are my God, and I long for you. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself, and so I will praise you. I will give you thanks. As long as I live, I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied, oh God. You are my God. I will give you thanks. As long as I live, I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied, oh God. You are my God. I will give you thanks. As long as I live, I will raise my hands to you in prayer.
Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Heaven, let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Him. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Heaven, let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Him. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Him. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise. 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 The risen King.
Aking buhay, Panginoon, alay. Karangalan, kalakasan, taglay. Kunin mo, O Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mong mula. Aking buhay, Panginoon, alay. Karangalan, kalakasan, taglay. Kunin mo, Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mong mula sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko. Nilikha mo ang lahat, sa langit man o sa lupa. Buhay na tinataglay, sa akin ay iyong bigay. Sa iyong trono, pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko
namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha-mamangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal. Narito kami ngayon, Panginoon, aalay ng awit ng pasasalamat sa iyo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, linapin mo ngayon ang bayan mong minamahal, ang bayan mong Thank you, Lord, sa napakagagandang awitin. Yan po maganda. Nandun po yung ano. Every music, every song na pinagkaloob ng Panginoon, it always ministers the soul. Ano? And so, day 203 na po tayo, mga kapatid. And it's July 27, 2022. Our daily Bible reading assignment, 2 Chronicles 25, 26, Matthew 19, and Proverbs 17. Ulitin ko po mga kapatid. 2 Chronicles 25, 26, Matthew 19, and Proverbs 17. Po ha? Purihin ang ating Panginoong Diyos. At of course, araw-araw may mga kapatid tayo nagse-celebrate ng kanilang special day. Basahin po natin mga kapatid. Happy birthday kila Sister Elena Cancio. Happy birthday, Sister. Jinky Saraspe. Nuki Del Rosario. Amor Benitez. Yes, Sister Amor Benitez. Sino pa ang ating mga celebrant?
Sister Mel Manansala, engineer or architect ba? Amen. Sister Rosie Ray, purihin ang ating Panginoong Diyos at belated happy birthday. Sister Blessy Ignacio and Brother Ves and Sister Mai Aquino, happy anniversary of course. Amen. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Batiin po natin sila mga kapatid. And of course, meron palang belated happy anniversary. Baka magtampo. Brother John and Sister Jennifer Layog. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Enjoy your day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yes, happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Now, nandiyan na ba yung mga pinatawag natin kanina from the start? Yung mga kasama natin sa bahay, yung anak natin, kapatid, kung sino man yung mga nasa bahay. Let's call them now and sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos. Let's welcome our brothers and sisters. Comfy worship team. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Good evening po sa ating lahat mga kapatid at welcome po sa ating Bible study. Ayan, kaya sabay-sabay po tayong umawit, sumamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po ay handa ng magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ngayon ay makikinig at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Kaya halina kayo mga kapatid, sabay-sabay po tayong mawit sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Ako'y galak na galak sa iyo, O Yahweh. Ako'y galak na galak sa iyo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa iyo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, bilang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Hallelujah. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, ilang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa
Salamat, salamat sa'yo. O Yahweh, aming Diyos, ika'y hindi nagbabago. Ang salita mo! Hallelujah! Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Amen! Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ako. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa iyo! Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa iyo'y iaalay. Wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Salamat sa iyo! Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Panginoon! Panginoon. Sa bagong buhay kong ito, sa iyo iaalay. Wala nang iba! Wala nang iba Sasambahin! sasambahin. Mahal na mahal kita, aking mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Mahal na mahal kita, Praise Panginoon. you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Unahin ka namin sa aming buhay. At ang pangalan mo ang aming itataas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay naming taglay. Hallelujah. Praise you, Jesus. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Lagi ako nananatili sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga.
Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ang aking isip, laman ang aking puso, ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ang aking isip, laman ang aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ang aking isip, laman ang aking puso, ay pag-ibig mo. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Kamangha-mangha, hallelujah, ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Hallelujah. Oh, thank you, my Jesus. We praise you, my Lord. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. You are wonderful, my Lord. Kamangha-mangha ang pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Kamangha-mangha ka, O Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Thank you, Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Panginoong. Hallelujah. And now,
Dito tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-aaral, salita ng ating Panginoong Diyos. Last week, natapos po tayo sa portrait of Jesus according to Peter, the Son of the living God, the only source of truth, and the shepherd and bishop of our soul. And tonight, we'll start with portrait of Jesus according to John. At yan po ay ibabahagi ng ating kapatid na si Minister Boy. And for first portrait of Jesus according to John, tatalakayin po ang as the Son of God. Amen? Tama po tayong makinig sa ating Panginoon. Praise the Lord. Magandang gabi mga kapatid. Kalugod-lugod sa ating Panginoon na makita ang kanyang mga lingkod na walang hanap kundi ang kanyang mga salita. Narito na naman po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita, ating Bible study, kaya sama-sama po tayo magparangal sa ating Diyos. At tayo po ay magsisimula ng aral tungkol sa portrait of Jesus according to John. At alam naman natin si San Juan ay tinatawag ng mga mangangaral na the visionary writer sapagkat si San Juan ay kakaiba ang pananaw niya kay Jesus. Hindi lamang niya kita yung kabanalan ng Panginoong Jesus, kundi yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang kaisahan sa Trinity. Merong Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Salamat po aming Ama. Tinudulog po namin sa inyo ang aming pag-aaral. Salita mo po ang sentro ng aming pagtitipon. At kung hindi po sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, wala po kaming kakayahang makaunawa, lalo na sa pagtuturo. Kaya salamat po at lagi kang aktibo, hindi lamang sa personal naming buhay, sa buong community ng Kompi. Kaya mula po sa talata ng John 1, 1 hanggang 5, ikaw po ay malayang makapagpahayag sa amin. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Babasahin ko po sa John 1, chapter 1, 1 hanggang 5. John chapter 1, verses 1 to 5 sa Tagalog. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat po aming Ama. Sa iyo po ang papurit parangal sa lahat ng pagkatuto at laki pa mo po ng kapangyarihan ang bawat aral na aming maririnig sa gabing ito na amin pong maging buhay sa tulong ng iyong Espiritu. Purihin ka at dakilain in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Gandang gabi po muli mga kapatid. Masayang pag-aaral ng Biblia. Sa isang pagkakataon, ang Panginoong Yesus ay nagpagaling ng isang lumpo. At nung malaman ng mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling dun sa lumpo, kinagalitan siya ng mga Hudyo dahil bawal ang magpagaling sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Sa kanyang pahayag na ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako, lalong nagalit ang mga Hudyo at sinikap na siya ay patayin. Sapagkat nilabag niya na ang batas ukol sa Sabat at inaangkin pa niya na ang Diyos ay kanyang Ama. Sa gayon, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. So mga kapatid,
Totoo bang ipinapantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos? Pagka nilimi mo yung ating binasa sa John 1:1, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At sa John 1:14, nagkatawang tao ang salita at namuhay kasama natin. Ang Biblia mismo ang nagpapahayag na ang Ama at ang Anak ay iisa. Kaya kung hindi naniniwala sa Trinity ang isang tao, hindi niya mauunawaan to kailanman, kahit magpaikot-ikot siya ng aral. Tayo bilang mga Kristiyano ay hindi sumasamba sa maraming Diyos. Tayo ay monotheism. Sa iisang Diyos, kinikilala natin ang katatluhan ng kanyang persona. Merong Ama, merong Anak, at mayroong banal na Espiritu. Amen? At tandaan natin, nakadeklara ang Biblia na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya pagdating kay Jesus, lahat ng tao ay kailangan magpasya. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Tatanggapin mo si Jesus o i-reject mo. Pagka tinanggap mo si Jesus, kayo ang buhay na walang hanggan. Lahat ng blessing ng anak ng Diyos para sa iyo. Pero kapag tinanggihan mo si Jesus, buhay ka pa, ay nasa kahatulan na. Yun ay tala ng John 3:18. Mga kapatid, yan naman ay malinaw na pahayag ng Biblia, hindi naman sarili kong pahayag yan. Makarating nawa tayo ron sa layunin ni St. John ng pagsusulat ng kanyang lahat ng isinulat. Na tayo ay makapanalig na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, upang sa pamamagitan niya, tayo ay magkaroon ng buhay. Yan naman ay nakahayag sa John 3:16 na matagal na nating alam at naririnig na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So si Jesus ang nag-iisang Diyos, begotten, bugtong, nag-iisa at natatanging anak ng Diyos na naparito sa sanlibutan. Sabi nga ng isang tagapagturo, ang anak ng Diyos ay naging tao upang ang mga anak ng tao ay maging mga anak ng Diyos. Ulitin ko, ang anak ng Diyos ay naging tao upang ang mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Yan naman ay maliwanag na ipinapahayag ng John 1:12 na ang lahat ng nanalig at tumanggap kay Jesus ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Napakaganda niyan mga kapatid. Napakagandang mga katotohanan niyan na ikaw ay mapapabilang sa kanyang pamilya bilang anak. So lahat ng biyaya para sa anak ay sayo kung tinanggap mo at pinanaligan si Jesus. Kaya nga lamang mga kapatid, napakaraming Kristiyano kahit matatagal na ay hindi nakalaya. Tayo ay masyadong naalipin ng mga kwento tungkol sa kabataan ni Jesus. Yung nativity story ni Jesus, supposed to be napakagandang mga, ano man tawag dyan, mga children Sunday preaching, mga Sunday school preaching, napakaganda, nativity story of Jesus. Pero naalipin tayong masyado niyan. Hindi tayo nakalaya sa bilin. Kaya pagka tinanong ang mga tao kung sino si Jesus, ang isasagot sa iyo, anak ni Maria, yung sanggol sa bilin, hindi tayo nakalaya dyan mga kapatid. Tandaan natin na si Jesus ay lumaki na. Lumaki at nagawa ang lahat ng layunin. Iniyalay ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. At nag-iwan siya sa atin ng aral. Ito ang Biblia. Kaya kapag ikay Kristiyano, yan ang aklat mo. Yan ang pananaligan mo. Pagka nakasulat, lubusan mong paniwalaan.
Kaya salamat sa Diyos. Ako nga hindi ba naikwento ko na sa inyo na one time ng aking pagiging kapitan, nagpatayo kami ng chapel doon sa ilog, sa lugar namin. Ang pangalan ng chapel sa labas, doon sa tramo, ay Queen of Peace Chapel. Ngayon, nung papangalanan na yung chapel na pinatayo namin sa gilid ng ilog, sabi nung presidente at saka nung mga ilang malapit sa kanya, ang ipapangalan namin ay Santo Niño Chapel. Sabi ko, bakit Santo Niño? Malaki na nga si Jesus. Wala namang Santo Niño na, malaki na si Jesus. Hindi naman kumibo. Pero nung muli kami magkita, sabi niya, alam niya na raw kung ano ipapangalan. Ginawa niyang Senior Santo Niño. Pero still Santo Niño pa rin, di ba? Kaya siguro merong mga Pit Senyor, di ba? Parang pinalaki sa pangalan Pero mga kapatid, mahirap ang pananampalatayang bunga ng kaisipan ng tao. Noon nga minsan, di ba, nagse-seminar kami sa Tagaytay. Tinanong ko yung aming seminar master, bakit napakaraming Santo Niño? Iba-ibang klase. Yung aming seminar master, na bata pang pare, bata pa nagkamot lang ng ulo. At ang sabi niya, hindi niya walang kung saan galing, parang sa Espanya. Ano yun, mga kapatid? Ang hirap ilagay sa walang katiyakan, na walang pundasyon, ang buhay Kristiyano, mga kapatid. At di pwede kahit na gaano pa mapaghimala, kailangan lumagay tayo sa katotohanan. Yan ay mga kapahayagang tao. Ayaw mo ba na malagay ka ron sa kapahayagang mula sa Diyos? Na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dapat doon tayo lumagay. At alam nyo ba, itong isang katotohanan. Alam nyo ba na ang pagiging sanggol at pagiging bata ni Jesus, napakalimitado ng pagkatala ng Biblia. Alam nyo kung ano ang pinakahuling tala ni Jesus sa Bible? Yung Lucas 2:52. Alam nyo kung ano nakasulat doon? At si Jesus ay patuloy na lumaki. Kumunlad ang karunungan at patuloy na kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Nung siya ay 12 years old. After that, wala na. At nang nagtala lang yan, si Lucas. Yung ibang gospel writer, walang tala ng tungkol sa pagiging bata ni Jesus. Mga kapatid, mahirap masyadong pahalagahan ang mga minor. Kailangan doon tayo sa major. Ang Biblia, ang pinapahalagahan ng Biblia, ay yung mismong, yung heart of the gospel, na ang Panginoong Hesus ay naparito upang tupdin ang iniuutos ng sa Kanya ay nagsugo at ganapin kung ano ang ipinagagawa ng Kanyang Ama. Yun ang heart of the gospel. Maraming special purpose kung bakit naparito sa sanlibutan ang anak ng Diyos at nagkatawang tao. Kailangan sumentro tayo ron. Ibig ng Diyos na tayong lahat bilang mga Kristiyano ay mga mananagumpay para nasa natin ang tunay na biyaya ng pagiging kaisa at tagasunod ni Kristo. Ang sabi ng 1 John 5:4, napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At tayo ay nananagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. At pagdating sa 1 John, verse 5, yung kasunod na verse, niliwanag. Sino nga ang nananagumpay sa sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang mga nananalig na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen. Wag nating iwalay ang ating isipan doon. Kailangan, ang pagkakilala kay Jesus na anak ng Diyos, hindi mo lamang kinikilala ang kanyang kabanalan. Hindi mo lamang kinikilala ang kanyang pagiging dakilang guro, dakilang propeta, o isang martir. Hindi lang yon. Kapos lahat yon. Kailangan makilala mo si Jesus bilang Diyos. Amen? One time, doon sa pag-iimbestiga kay Jesus sa Sanhedrin, andon ang lahat ng mga matatanda ng bayan.
Yan ay nakatala sa Luke 22:69. Andun lahat ng matatanda ng bayan. Ang mga eskriba, ang mga punong saserdote, at ang mga miyembro ng Sanhedrin. So maraming tao nandun lahat. Ngayon, tinanong nila si Jesus, sabihin mo nga sa amin, ikaw ba ang Mesiyas? Ang sagot ng Panginoong Jesus, sabihin ko man sa inyo, hindi naman kayo maniniwala. Kahit ko kayo tanungin, hindi naman kayo sasagot. Tapos ang sagot ng mga Hudyo, kung gayon sinasabi mong ikaw ang anak ng Diyos. Ang sagot ng Panginoong Jesus, kayo na ang nagsasabi na ako nga. Ang sabi ng mga Hudyo, ano pang katibayan ang hahanapin natin? Ano pang patotoo ang kailangan natin? Sa bibig niya na mismo nang galing. Sabi ng mga Hudyo, ayon sa aming kautusan, kailangan siyang mamatay. Sapagkat inaangkin niya na siya ay anak ng Diyos. So maliwanag mga kapatid, na ang nagpapatay sa Panginoong Yesus ay yung mga hindi naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Maliwanag yan mga kapatid. Kasi kung ano ang Ama, gayon din ang anak. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus bilang anak ng Diyos, tinatanggap mo na si Jesus ay Diyos. Sa Old Testament, ang mga propeta ay nagpahayag, humula ng pagparito ng Mesiyas. At binigyan siya ng napakatataas na pangalan. Hindi lamang mataas na pangalan, kundi pangalang banal. Halimbawa, si Propeta Isaiah, tinawag si Jesus na makapangyarihang Diyos sa Isaiah 9:6. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. At sa Isaiah 7:14, siya yung Emmanuel, God with us, ang Diyos ay sumasa atin. Ang nagpahayag niyan ay si Propeta Isaiah. Si Propeta Jeremiah, ang tawag sa Panginoong Yesus, sa Jeremiah 23:6, ang si Yahweh ay matuwid. The Lord our righteousness, our Jehovah Tzidkenu. So, maintindihan nyo na ayan. Si Haring David ang tawag sa Panginoong Yesus, aking Panginoon, my Lord. Matataas na uri ng propeta yan, mga kapatid. Mga dakilang lingkod ng Diyos na nagparangal at pinangalanan si Jesus ng napakabanal na nagpapahayag ng kanyang pagka-Diyos. Maging sa New Testament, ganyan din. Kilala naman natin si Tomas na ang sabi, my Lord and my God, aking Panginoon, aking Diyos, Diyos ko at Panginoon ko. Kahit pabali-baliktarin mo yan, yan ang pagkakilala ng mga alagad kay Kristo. Sa 1 John 5:20, ang sabi ganito, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo tiniyak ng 1 John 5:20 na tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang totoong Diyos, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Napakaliwanag niyan mga kapatid. Sa John 1, yung ating teksto, sa John 1:1-5, kinilala ng Biblia si Jesus bilang Diyos. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ang liwanag ng sangkatauhan. So Diyos, buhay at liwanag. Mga kapatid, ang layunin ng mga pag-aaral ay matulungan tayo sa pagpapasya na sa ating buhay pananampalataya ay masentro tayo kay Jesus
na walang ibang hinihingan ng tulong, walang ibang nilalapitan, walang ibang tinatawag-tawagan, walang ibang minamahal, kundi si Jesus lamang. At yan talaga ang layunin ng mga pag-aaral. Huwag natin sayangin ang matagal na panahong ating nilalagi sa community. Mga kapatid, ito na ang panahon para tayo magpasya. Si San Pablo, nung kanyang ipinapahayag ang kadakilaan ng pagkahirang sa mga Hudyo, ang sabi niya, at sa lahi ng mga Hudyo, nagmula ang Kristo nang siya ay maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Yan ang tawag ni San Pablo kay Jesus. Diyos na kataas-taasan. Yan ay nakatala sa Romans 9:5. Basahin ninyo para hindi yung tagapagturo lang ang inyong naririnig. Kakausapin kayo ni Lord John. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Sa Titus 2:13, wala tayong ibang pinakakaantay-antay, kundi si Jesus, ang grasya ng Diyos na nagkatawang tao. Siya na nagligtas sa atin at patuloy na sa atin ay umaakay upang tayo makapamuhay ng matuwid, malinis at banal. Habang iniintay natin ang ating dakilang Diyos at nag-iisang tagapagligtas na si Jesucristo. Dakilang Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Ewan ko kung ako mga kapatid, kaya hindi ako nangihinayang sa mga oras na ginugugol ko sa pag-aaral at mga pagtuturo. Kasi ako mismo tuwang-tuwa sa mga natututunan ko. Pero mo, bata pa tayo. Tayo hindi naman lumayo sa Diyos sa inaakala nating paglilingkod. Palasimba rin naman tayo, pero hindi na ituro sa atin to. Ito ang kahalagahan ng charismatic, lalo na ang kompi. Dito sa kompi, welcome ang lahat ng denominasyon. Kasi tayo ay tinawag ng Diyos tangi sa pagtuturo. Kaya kahit saang church ka nag-a-attend, welcome ka. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Makilala nawa natin si Jesus sa tunay at mas malalim na pagkaunawa. Si Nathaniel ang tawag sa Panginoong Jesus, anak ng Diyos at hari ng Israel. Buong New Testament, napakaraming pahayag na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen? Ewan ko, natatandaan nyo naman siguro nung binyagan ng Panginoong Jesus. Ang ating amang Diyos sa kalangitan, ang mismong nagpahayag. Bumukas ang langit, bumaba ang kalapate at dumapo sa balikat ng Panginoong Jesus at isang tinig mula sa langit ang narinig. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Patotoo na mismo ng ating Ama sa langit yan. At yan ay hindi lamang isang beses nangyari. Sa Mount of Transfiguration, ganyan din. Ang kanyang binanggit, ang kanyang ipinahayag. Kaya kung ayaw nyo mang maniwala sa mga disciple, sa mga propeta, paniwalaan natin ang Diyos mismo. Amen? Nung mamatay si Lazaro, sabi ng Panginoong Jesus, ang iyong kapatid, sabi niya kay Marta, ang iyong kapatid ay muling mabubuhay. Sabi ni Marta, nalalaman ko po, darating ang panahon, muling mabubuhay ang aking kapatid. Sabi ng Panginoong Jesus, dahil ang tinutukoy ng Panginoong Jesus ay muling pagkabuhay doon sa panahon na yon. Hindi sa susunod. Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit namatay na ay muling mabubuhay. At ang nananalig sa akin na buhay pa ay hindi na daranas ng kamatayan kailanman. Sabi ni Jesus kay Marta, naniniwala ka ba? Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, naniniwala ako. Naniniwala po ako na kayo ang anak ng Diyos. Patinding pahayag yan, mga kapatid. Kahit sa salita mismo ng Panginoong Jesus, maririnig mo yan.
Yung mga Hudyo, alanganin at alanganin kay Jesus, ayaw siya talagang paniwalaan. Ang paniwala ng mga Hudyo, wala pa, hindi pa dumarating ang Mesiyas. Tapos sabi ng Panginoong Jesus sa mga Hudyo, nakausap niya, sa John 8:58, ang inyong amang si Abraham, kasi matindi ang ugnayan ng mga Hudyo kay Abraham. Sabi ng Panginoong Jesus, ang inyong amang si Abraham ay natuwa nang malamang makikita niya ang pagparito ko. At siya nga ay nagalak at nakita niya ang aking pagparito. Sabi ng mga Hudyo, ano? Wala ka pa 50 taon, sasabihin mong nakita mo na si Abraham? Sabi ng Panginoong Jesus, tandaan ninyo, bago pa man si Abraham, ako ay si ako na. Mga kapatid, ang dami ng patunay niyan. Siguro naman sapat at sapat yan. Sa pagsamba, sino ba ang sinamba nung three wise men? Yung three wise men, sino ba ang sinamba? Magkatabi si Biring Maria at yung sanggol ni Jesus. Nung dumating yung sinasabi nating 3 hari, yung 3 mago, 3 wise men, nung dumating, sino ang sinamba? Hindi naman si Biring Maria. Ang sinamba ay yung bata. Pero mong kaliwan na ganyan, kaya wag kayong magtaka. Nung ako ay magkarismatic, sa ganda ng aral ng Kristiyano, nakadama ako ng para bang ang tagal-tagal na panahong ako ay dinaya. Damdamin ko lang yon. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, maganda ang panimulang aral ng Belen, yung mga nativity story ni Jesus Christ, pero wag tayong manatili dyan. Nawa ay makaalpas tayong lahat dyan. Lumaki na si Jesus, nag-aalay na ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, at bumalik na sa kanyang ama, at nag-iwan sa atin ang kanyang mga salita, at lahat ay nakasulat. Ito na ngayon ang ating pinaniniwalaan. Yung mga disciples, nasa bangka, tulubog ang bangka, pero inutusan lamang ni Jesus na huminto ang hangin, pumayapa ang alon, sumunod ang lahat ng nature kay Jesus. At nang makita ito ng kanyang mga disciple, anong klaseng ito? Anong klaseng tao ito? At sinamba nila si Jesus. Take note, ang pagsamba nila kay Jesus ay tinanggap na mainam ni Jesus. Walang hesitation, walang objection, walang pag-atubili. Tinanggap ni Jesus ang pagsamba ng mga tao. Mga kapatid, kahit ang mga anghel ay sinasamba si Jesus. Ang mga anghel ay hindi dinadalanginan, lalong hindi sinasamba. Ang mga anghel ang sumasamba sa Panginoong Jesus. Minsan, sa Revelations 19 hanggang 19, Revelations 19, 9 hanggang 10, matapos na makapagpahayag ang anghel kay Saint John, at alam naman natin, ang bawat kapahayagang mula sa Diyos ay talagang kamangha-mangha. Nang marinig ni Saint John ang kapahayagan na mula sa anghel, siya ay tumuhod, nagpatira pa, at sasambahin yung anghel. Ano ang sabi ng anghel? Huwag mo akong sambahin. Ako man ay lingkod na katulad mo. Ako man ay lingkod na katulad mo at ng lahat ng mga kapatiran mong naglilingkod kay Kristo. Ang Diyos ang iyong sambahin. Walang ibang ipinapatotoo ang Biblia kundi si Jesus, mga kapatid. Saan ay pahayag mismo ng anghel. Huwag mo akong sambahin. Ako ay lingkod din katulad mo at ng lahat ng mga kapatirang nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Amen? Tandaan natin, mga kapatid. Walang sino mang lingkod ng Diyos
na nasa katinuan, nasa maayos na kaisipan, na tatanggap ng anumang papuri at parangal na para sa Diyos lamang. Amen. Si San Pedro, sa Acts 10, 25 hanggang 26, pinapupuntahan ng Diyos si Cornelio kay Pedro para basbasan, pagpalain, at sa gayon ay hindi lamang mapagpala, kundi magamit sa gawain. Pagkarating ni San Pedro sa bahay ni Cornelio, handang-handa na yung buong sambahayan. Sa makatwid, nauna nang ipinahayag ng Diyos kila Cornelio na darating si San Pedro. At nang makita nila Cornelio, mga hentil ito, sila Cornelio. Nang makita ni Cornelio at ng kanyang sambahayan na dumating na si Pedro, sila ay nagpatira pa at sasambahin si Pedro. Pero pinigil ni San Pedro. At ang sabi ni Pedro, huwag niyo akong sambahin. Ako ay tao ding katulad ninyo. Tao ding katulad ninyo. Tandaan natin, San Pablo, matanda ko sino kasama niya, parang si Bernabe yata. San Pablo at si Bernabe ay nagpagaling ng isang lumpo. Nung malaman ng mga tao na gumaling yung lumpo, na bata pa ay lumpo na, masyado nilang pinuri si San Pablo at si Bernabe. Hinalaya ng mga bulaklak, pinagkalooban ng mga toro at baka na balot ng bulaklak, at pati pangalan nila pinapalitan ng pangalang Diyos-Diyosan. Ang ginawa ni San Pablo, pinagpunit-punit nila yung kanilang mga damit. At ang sabi ni San Pablo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao din kami. Kaya nga kami nangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo para maalis kayo sa ganyang kalagayan na walang kabuluhan. Mga kapatid, pagka nasa ayos ang kaisipan ng isang lingkod, kailanman hindi tatanggap ng pagsambang para sa Diyos lamang. Tandaan natin si Herodes. Si Herodes, sa Acts 12, 21 hanggang 22, nagsalita sa harap ng mga tao. Nang marinig ng mga tao na nagsasalita si Herodes, ang sabi ng mga tao, pumarito ang Diyos. Diyos ang nagsasalita sa atin. Tinanggap ni Herodes ang papuri ng mga tao, ang papuri at parangal na para sa Diyos lamang. Nakatayo pa si Herodes, inuud na hanggang sa mamatay. Mga kapatid, napakalaking parusa niyan. Tangi sa Diyos lamang ang papuri at parangal. Walang sino mang makakaangkin ng karangalang para sa Kanya lamang. At walang makakahati ng kaluwalhatiang sa Kanya lamang dapat ibigay. Mga kapatid, kapag ka pinag-uusapan si Jesus bilang anak ng Diyos, hina-highlight natin hindi lamang yung kanyang divinity, kundi yung kanyang deity, yung kanyang kaisahan sa Ama, yung kanyang pagiging miyembro ng Trinity. Kaya, pagka nireject mo si Jesus as the Son of God, sayang ang pagkakristyano mo. Kapag ka tinanggap mo si Jesus bilang anak ng Diyos, sabi ng isang talata ng Biblia, damang tinanggap mong Panginoon si Jesucristo, manatili ka na sa Kanya. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat para sa Kanya. Isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Ibig ng Diyos na Kanya-kanya lamang tayo, buong kaisipan. Kaya Jesucristo, wala kang pwedeng idagdag. Sapat at sapat si Jesus para sa atin. Ano mang idadagdag mo kay Jesus, babaliwalain mo ang iyong ugnayan kay Jesus, mga kapatid. Hindi ang anghel, hindi ang mga santo.
Lahat ng tao sa paligid ng Panginoong Hesus, gamit lamang yan. Magpasalamat tayo na pati tayo ngayon sa kapanahonang ito ay nagagamit. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Si Jesus, ang ikalawang miyembro ng Trinity. Merong Ama, merong Anak, at merong Banal na Espiritu. Yan yung lagi nating naririnig kay Pastor. At nakatala sa 2 Corinthians 13:14. Ang pagpapala ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat. Tatlo yan. Ang salitang Trinity, wala talaga sa Biblia. Pero, tandaan mo, yan ang pinakabalansing aral ng Biblia. Pagka hindi ka naniwala sa katatluhan ng persona ng Diyos, isang Diyos pero mayroong tatlong persona, hindi mawawala ng question ang iyong buhay espiritual. Marami kang tanong na dapat sagutin yan. Pero once na ikaw ay lubusan mong tinanggap ang doktrina ng Trinity kahit wala sa Biblia, mapapayapa ka. Ano sa palagay ninyo sa sinabi ng Panginoong Hesus na, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang buong sanlibutan. Bautismuhan ninyo sila. Turuan ninyo silang sumunod sa mga utos ko at bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Walang salitang Trinity sa Biblia. Pero pati ang mga communication, mababasa mo. Mayroong Ama, mayroong Anak at mayroong Banal na Espiritu. Pagka nagbabasa ka ng Biblia, wala nang sino mang kailangan magpaliwanag pa sa'yo. Ang Diyos mismo ang mangungusap sa iyo at ipaalam niya kung ano ang katotohanan. Amen? As the Son of God, bilang konklusyon, bilang anak ng Diyos, si Jesus ay Diyos. Amen? Kailangang makita mo ang kagandahan ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Jesus ang larawan ng Diyos, the perfect image of the invisible God. Kung ano ang Ama, gayon din ang Anak. Si Jesus ang kaningningan ng Diyos. Mga kapatid, maintindihan nawa natin yan. Sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay. At ang buhay ang liwanag ng sangkatauhan. At nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw. At kailanman, hindi ito nagapi na kadiliman. Ibig ng Diyos na tayo ay maging matagumpay. Matanggap natin ang buhay sa pamamagitan ng pananalig sa anak ng Diyos. Matanggap natin ang buhay, ang liwanag, at sa gayon tayo ay maging matagumpay. Nagtatagumpay ang bawat anak ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. At tayo ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya kung tayo ay nananalig na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Mag-pray tayo mga kapatid. Salamat po aming Ama at sa lahat po ng nabitiwang salita nagmula sa iyo. Pinuno mo po ng grasya ang bibig ng iyong lingkod at nawa po Lord lahat po ng aming narinig. Matanim ng malalim sa aming mga puso at hindi po namin iwag na po namin malimutan bagkos makita po sa aming buhay. Marami pa pong tupa na wala sa iyong kawan. Nawa kami ang maging halimbawa ng iyong kabutihan, kagandahang loob, kabaitan, at lahat ng magagandang asal ay makita sa iyong mga anak, O Lord. Purihin ka, dakilain. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. 2